hapon. Magandang hapon at ano pong oras na ngayon? Late po yung ating relo o kaya advance. Ngayong hapon, hindi po oras na nasa relo ang ating pong tinatanong. Kasi mayroon pong katanungang anong oras na ngayon, pero ang sagot ay maaaring kung kanina sana, oras ng panonood kay Manny Pacquiao. Ngayong araw po ito ang laban niya eh. Pero alas 3, alam ko, ay mayroong awitan doon sa Zambales. Si Brother Mar Moral, ang ating music teacher sa CPI, ay nag-imbita. Kailang conflict yung oras, sana ay mayroon tayong maabutan naman sa kanila mamayang-maya pa, mga after an hour. Mayroong awitan at mayroong bisitang kapatiran na galing sa US na ang sabi niya ay kasama daw ni Kate Lancaster sa Praise and Harmony. So, anong oras ngayon? Ang tanong po na ito ay paiba-iba ang mga kasagutan, depende po sa kalagayan natin. O kaya sa sitwasyon ng isa pong tao. At hindi nga po yung oras ang ating inaalam. Sa mga doktor at mga nurses, ito po ay oras para sa kanila upang asikasuhin yung pong mga may sakit. Panahon nga po ng virus, na COVID. Kaya kawawa naman sila. Well, yan ang kanilang sinumpaang tungkulin. Tungkulin po nilang gamutin ang mga doktor, ang mga may sakit na dinadala po sa kanila. Yung pinsan namin ay nagkwento. Mayroon siyang post sa Facebook na mayroon siyang dinalang pasyente at nakawalo daw siya na ospital. Tinanggihan yung kanyang pasyente. Nung huli, sabi niya, ginawa na lamang niya, binuhat niya yung kanyang pasyente mula sa van. No? At inihiga niya doon sa higaan sa emergency ng ospital. At sinabihan niya yung doktor, ayoko mamatay yan sa aking van. Kung mamatay man siya dyan sa inyo. Ginanon daw niya yung doktor, kaya napilitan yung doktor na harapin at sikasuhin yung kanila pong pasyente. Kakalungkot lamang po, pumanaw po yung pasyente. At napag-alaman ko, yun pala ay nanay ng isa sa mga kabataan doon sa Rapal. Kilala ko sa mukha. Ang kanilang bahay ay malapit lamang. At napakalungkot yung dalaga na kapatiran. Kasi sabi niya, ang birthday daw niya ay August 14. Yung tatay niya last year namatay ng August 15. Yung nanay naman niya ngayon ay namatay August 16. Kaya sabi niya, itong August na ito, sabi niya ay malungkot sa kanya. Sa mga nahawaan ng COVID, kung tanungin natin anong oras na para sa kanila, ay siyempre mag-isolate. Magtago muna. Kasi kakahawa sila. Yung iba naman na hindi naman tiyak na mayroon talagang COVID, ay nag-isolate lamang for precautionary measure. Para sa kanila magpalakas ng immune system. Yan ang ating dilema ngayon. Maraming mga nagkakasakit na ayaw sanang maniwala na COVID. Subalit kapag ikaw ay kumonsulta sa doktor, sasabihin ng doktor, magpa-swab ka. Para ma-roll out natin. Kung hindi COVID, mabuti. Kung hindi naman, kung COVID naman, edi alam natin ang ating gagawin. Ganun po ang payo ng mga doktor ngayon. At sa hindi kabutihang sitwasyon natin, mahirap tayong pumunta kung saan ay mayroong swab na available. Kaya grabe ang ating sitwasyon ngayon. Kayong mga kapatiran, malapit sa Taal, anong oras na ngayon? Hindi ko naman sinasabing oras na para lumikas. Magmatsyag lamang. Obserbahan ninyo ang mga pangyayari sa paligid. Mayroong grupo sa Facebook na yun lang ang kanilang gawain. Binabantayan nila yung bulkan, anong mga activities niya. Napansin ko, meron silang mga report na hindi alam ng mga kapatiran na sa Tagaytay. Maganda yung
nagmamatsyag. Okay? At sa mga Kristiyano, tayo ngayon, sa sitwasyon na mayroon po tayo, ano bang oras para sa atin? Anong oras na? Mga kapatid, una, oras na upang tayo ay manalangin. We cannot overemphasize the power of prayer and of course the need of praying. Opo. Ang mga pangyayaring ito ay alam niyo na, depress kung hahayaan mo ang sarili mo na ma-depress actually. Nakakababa ng moral kung hindi tayo matibay-tibay. Mga kapatid ito ay nag-message sa atin, tumatawag, nag-text, nag-request ng prayers. May mga sumasama ang pakiramdam, kailangan nilang magpaswab. Ang prayer na hinihiling nila ay sana maging negative. Sabi ko naman, it's okay to be negative this time. Hindi nga ba biroan natin o sinasabi natin, huwag ka naman mag-negative, dapat positive lamang. Pero kapag swab ang pinag-uusapan mga kapatid, it's okay to be negative. At kapag nagpa-swab na at na malamang positive, ang ating prayer ay sana makayanan. Kasi po, hindi naman ibig sabihin na kapag positive ka na end of the world na. Positive lang. At yung iba nga ay walang mga simptomas. Malakas pa rin ang katawan. At yun po ang ng aking kalagayan noong kami ay nag-positive. Si Jubin ay nilagnat. Ako naman ay hindi. Medyo inubo-ubo lang kaunti. So ang ating prayer ay sana makayanan ng katawan natin yung virus. At kapag na-hospital na, tulad ni Chuna, umabot ng 5 araw hospital, ang ating prayer ay sana gumaling na. Malaot madali, lalabas sa hospital na magaling na malakas. Ayan. At sa kasamaang palad naman, kung pumanaw ang biktima ng virus, ang ating prayer ay palakasin na ang pamilya. At upo mga kapatid, marami tayong nakikilala, mga kamag-anak na, mga malalapit sa atin, kaibigan, kasamahan sa church, mga kapatiran, na pumanaw na ng dahil po sa COVID po na ito. Ang pinakahuli ay nasa Pangasinan, sa bandang Manawag. Yung kuya niya unang namatay, at hinanap ko siya noong nagkasakit ang kuya niya. Nagaling pa sa MVP at hindi ko siya nahanap. Yun pala doon na tumira sa Pangasinan. At ang balita ko, nang huli, pumanaw siya ng dahil sa COVID. Pinayuhan siya ng mga kaibigan namin sa Baguio at sinabihan na magpa-check up ng unang araw pa lamang daw. Hindi siya nagpa-check up, ayun lumala at hindi nga niya naligtasan mga kapatid. So sa mga ganitong panahon, alam nyo, how I wish, no? How I wish. Mayroon tayong magagawang physical. Mayroong mga kapatiran na nagsasuggest na tayong mga preachers ay lumabas, asikasuhin ng mga kapatiran may mga pangailangan. Napaka mabuting layunin. Sa sitwasyon na ito, nagdadalawang isip po ang marami. Kaya una-una na naisip natin sa mga ganitong panahon, dasal na lamang. Nilalaman ko hindi yung dasal, kundi yung paraan na lamang na ating magagawa para sa mga kapatiran na nangangailangan po ng tulong. Kung hindi natin maibigay ang physical o material na tulong, ay ang dasal ang atin pong maibibigay. Kahalagahan po ng pagdarasal, maunawa natin mula kay Apostol Pablo sapagkat ang sabi niya, magsipanalangin kayong walang patid. Kung mayroon mang panahon na ito ay napapanahon na dapat gawin ng mga Kristiyano, ito na po yun. Ewan ko sa inyo, pero ito na para sa akin ang mas maraming mga oras na ginugol ko sa pananalangin. Kung noong mga nakaraang mga taon ay nakakalimutan nating manalangin tuwing umaga, magpasalamat ay ito, hindi mo makakalimutan. Magpasalamat na ikaw, paggising mo ay malakas ka pa, ikaw ay malusog pa. Roma 12:12, magalak sa pag-asa, sabi ni Pablo, magmatiisin sa kapighatian, magmatyagain sa pananalangin.
Well, mga panahon po nila kasi ang mga Kristiyano hindi pa tanggap sa lipunan, no? Pinag-uusig sila at marami silang karanasang hindi normal, kaya payo niya noon, maging matiyagain sa pananalangin. Tayo din naman sa panahon ganito, kailangan nating maging matyaga. Laging pananalangin, walang patid, sabi ni Pablo. At Ephesians 6:18, magsipanalangin kayo sa Espiritu ng lahat ng panalangin at daing sa buong panahon. At magpuyat sa buong katiyagaan at daing na patungkol sa lahat ng mga banal. Para bagang itong mga sulat ni Pablo patungkol sa pananalangin ay isinulat sa ating panahon. Hindi nyo ba napapansin? Pero yan, libo-libong taon nang nakaraan, di ba? Almost 2,000 years. Well, minus mo doon yung 30 years or 50 years, mga 1,500 years nakaraan. Pero ang mga nilalaman ng mga sulat niya, para sa atin. Santiago 5:13, nagbabatabaga ang sinuman sa inyo, siya'y manalangin. Naghihirap ba ang marami sa atin? Emotionally tayo sa mga babalitaan natin na pumapanaw, nagkakasakit. Manalangin tayo, sabi ni Santiago. Natutuwa ang sinuman, awitin niya ang mga pagpupuri. Philippians 4:6, huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Nakakapagbalisa, pag-worry, ang mga pangyayaring ito. Sabi ko nga dito sa amin, palapit sa amin ang mga naku-COVID. Nababalitaan namin sa subdivision, mayroon na. Una na COVID lamang, katagalan ng balita namin ay pumanaw na. Well, sa chapel lang sa Lawag, ganoon din po, sinara na yung 100 doon. Ay kung mayroon lamang siguro silang pang ayuda ay baka nilockdown na yung buong subdivision. Pero pag nilockdown kasi, kailangan may ayuda. Wala silang pang ayuda, kaya hindi nila mai-lockdown yung buong subdivision. Karagdagang mga balita po, nakakabahala. Yung Arapal sa Bugo City, Cebu, ay pinasok na rin ng COVID. Ilang mga kapatiran doon na ang positive at naka-isolate sila ngayon. Prayer natin, kakayanin nila ang virus. Meron pong kapangyarihan ang pagdarasal ng taong matuwid. Santiago 5 pa rin po, 16-18, magpahayagan kayo sa isa't isa ng inyong mga kasalanan at ipanalangin ng isa't isa ang iba upang kayo'y magsigaling. Malaki ang nagagawa ng maningas na panalangin ng taong matuwid. At ginamit si Elias na halimbawa ng isang taong matuwid na siya'y nanalangin na walang ulan, hindi nga umulan, at nanalangin siya na magkaulan, ay umulan. Yan ang nagagawa ng panalangin matuwid. Ang challenge sa atin, no? Maging matuwid tayo na katulad ni Elias upang ang ating panalangin ay diringgin. Kagaya po ng pagdarasal ni na Hana, ang anang ito ay nanalangin sapagkat siya ay baong, humingi siya ng anak at binigyan. Si Elizabeth na naging nanay ni Juan Bautista ay ganoon din ang kalagayan na nanalangin at pinagkalooban ng anak. Ang iglesia sa unang siglo, Gawa Kapitulo 6, versikulo 4 ay sinasabing sila ay nanalangin. Nagsipanatili silang matibay. Ang mga apostoles ang nagsasalita dito. Pinaubayan nila yung mga material na bagay sa mga tiyatawag ng mga lingkod ng iglesia at sila ng mga apostoles ay nanatili na matibay sa pananalangin at sa ministeryo ng salita. At alam po natin, ang Panginoong Jesus ay bahagi ng buhay niya ang kanya pong pananalangin. Sa lahat na yata ng antas ng kanyang buhay, stages ng kanyang ministry, ay makikita natin na mayroon po siyang pagdarasal. So wala po tayong pagdududa sa kapangyarihan ng pananalangin. Oras po ng pananalangin ay para po sa atin. Well, pangalawa, marami tayong hindi naiintindihan sa mga pangyayari. Pinagdidebatihan pa nga saan magaling itong COVID na ito. Gawa ng tao, gawa ng Diyos. At nahirapan tayong magdesisyon. Para tayong isang taong nakaharap sa wala. Itong isang taong gustong tumawid ng tulay na hindi nakikita yung unahan ng tulay. Anong meron doon? Kaya
sa atin na nasa ganitong sitwasyon. No? Di natin alam ano pa ang mangyayari by next month, no? Lalo next year, di natin alam. So, oras na ito upang tayo ay magtiwala sa Diyos. Na naman, sa Diyos pa rin ang ating pinupuntahan, no? Ang ating tiwala. Marami po ang nababahala na. Lalo na pag nakikinig po kayo sa radyo, sa telebisyon, nanonood. Kaya isa pong paraan daw para hindi tayo mabahala sa mga nangyayari sa ating paligid ay huwag makinig ng radyo. Lalo naman tayong mabubulaga. Hindi natin alam anong nangyayari kapag hindi tayo well-informed. To be well-informed is to be armed, pre-armed. O kung malaman natin, nauunahan natin na malaman, ay nakapaghahanda tayo. Yun naman ang kabutihan ng nakikibalita. Huwag lang nakikichismis, nakikibalita lamang. Maya-maya ang nababasa po natin tayo sa Facebook. No? Dati, hindi natin alam lahat ng nangyayari. Baka nagtataka kayo ngayon. Bakit marami palang namamatay? O marami palang nagkakasakit? Marami palang nagbe-birthday? Kasi, mayroong Facebook na doon natin nababasa ang mga ito, ang mga nagbe-birthday, nagkakasakit at namamatay. Dati wala. So, di natin alam. No? At ito, ang isang effect nito, kung mahinahin ang ating emosyon, maaaring waba ang ating moral. Mapofrustrate tayo. So, nakikita natin sa ating mga Facebook, pag mayroon yung malungkot na kandila, alam mo na. Magtatanong na tayo agad. Sino? Bakit? Kinakauli-hulihan ang post ng ating kapatid na Gigi. Nabalitaan ko na before that na yung kanyang bayaw ay na-ospital. Nagtatanong kasi siya noon, ano ang gagawin sa mga na-COVID, kaya nagka-idean ako, siguro yun nga. At totoo nga, yung kanyang bayaw na hindi naman COVID siguro kasi nakaburol. Kapag COVID yun, hindi po nila ibuburol. Diba? Ganon din ang mga balita. Namatay si ganito, namatay si ganoon dahil sa COVID, etc. Si brother na ganito, si sister na ganito. Di ba sa ating mga prayers nung nakaraan, no? Dito sa Santa Rosa, mayroon. Dito sa Imus, mayroon. Doon sa Tansa, mayroon. Mga pamilya-pamilya pa naman ito, mga kapatid. Sa Baguio ay mayroon. Sa Nueva Vizcaya ay mayroon. Ngayon ay sa Bugo City, mayroon. So, kung mahina-hina nga tayo, nakaka-depress. So ano na lang ang mangyayari sa atin? Para ba tayong sitting ducks na sinasabi, naghihintay na lamang tayo? No? Kailan naman tayo? Sana naman ay hindi gano'n. Kaya napakabuti na ang oras na ito ay oras ng pagtitiwala natin sa Diyos. Maraming mga talata, no? Na mapaghahawakan natin, mga kapatid. Nawa ang mga talatang ito ay maging buhay. Ang salita naman talaga ng Diyos ay buhay. No? Hindi lang natin parang libro lang na binabasa. Pag nabasa mo, ganun na. The Word of God is living and active and is sharper than two-edged sword. Sabi nga ng sumulat ng Hebreo. At sa aklat pa rin ng Hebreo chapter 13 verses 5 to 6, sabi, mangilag kayo sa pag-ibig sa salapi, magkasiya kayo sa inyong tinatangkilik, sapagkat siya rin ang nagsabi, sa anumang paraan ay hindi kita papagkukulangin, sa anumang paraan ay hindi kita pababayaan. Ano pa't ating masasabi ng buong tapang? Ang Panginoon ang aking katulong. Hindi ako matatakot. Anong magagawa sa akin ng tao? So very positive, no? Na pananaw, pagtitiwala natin sa Kanya. Dagdagan po ng Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthens me. At mga talata sa lumang tipan na katulad ng awit 18:2, ang Panginoon ay aking malaking bato at aking kuta, ang aking tagapagligtas, aking Diyos, aking malaking bato, na sa Kanya ay manganganlong ako, aking kalasag, at siya'y sungay ng aking kaligtasan, aking matayog na muog. Sapagat ang Panginoong Diyos ay araw at kalasag, ang Panginoon ay magbibigay ng biyaya at kaluwalhatian, hindi siya magkakait ng anumang mabuting bagay na nagsisilakad
sa nagsisilakad ng matuwid. Mga awit 84 verse 11 at sa 91 verse 4, kanyang tatakpan ka ng kanyang mga bagwis at sa ilalim ng kanyang mga pakpak ay manganganlong ka. Ang kanyang katotohanan ay kalasag at baluti. Namnabin po natin ang mga salitang ito, mga kapatid. At ang sinasabi nga lamang ay sa Diyos tayo magtitiwala. Si Eliseo minsan ay nalagay sa isang nakakatakot na kalagayan. Akalain mong palibutan sila ng mga kaaway. Hukbo na may mga kabayo at mga karo nakapalibot sa bayan. At pumunta kay Eliseo ang kanyang tauhan na nagbalita sa kanya ng balitang ito. At yung sagot niya, siya sumagot, huwag kang matakot sapagkat ang sumasa atin ay higit kaysa sumasa kanila. Ang mga salitang ito, mga kapatid, nabasa ko ito sa 1 John chapter 4 verse 1. No doubt, ang Apostol Juan ay alam niya ito. No? Dito niya sinipi. Ang mga New Testament writers ay alam ang kasulatan sa luma. At sila ang mga nagbibigay ng kahulugan sa kanilang mga sulat dito sa Bagong Tipan. Sinisipi nila ang mga yon at ang ilan sa kanila ay nagbibigay ng katuparan at ang iba katulad ni Apostol Juan dito sa verse na ito ay sinipin niya lamang ang ikalawang hari 6:16 na kung saan ay sinasabi niyang ang sumasa atin ay higit kaysa sumasa kanila. At si Eliseo ay nanalangin, verse 17, at nagsabi, idinadalangin ko sa iyo, Panginoon, na idilat ang kanyang mga mata upang siya'y makakita. At dinilat ng Panginoon ang mga mata ng binata at siya'y nakakita. At narito ang bundok ay puno ng mga kabayo at ng mga karo ng apoy sa palibot ni Eliseo. Chariots of fire ang tawag natin sa English na ito. At naging popular ang Chariots of Fire. Meron ding awitin o meron musika na ginagagat ng Chariots of Fire. Meron ding awitin. No? Ito ang tinutukoy. Nanalangin ulit si Eliseo na sinasabing bulagin niya yung mga nakapalibot sa kanila na mga kaway. At ganoon nga nangyari. At ginawa na lamang ni Eliseo ay iniligaw sila. Iniligaw na lamang sila. Hindi ito ang daan, sabi niya, o ang bayan man, sumunod kayo sa akin at dadalhin ko kayo sa lalaki na yung hinahanap. At pinatnubayan sila hanggang sa Samaria. Ayun. So, ganun po ang nagagawa ng Panginoon sa mga nagtitiwala po sa Kanya. Thirdly, ito po ang oras na alagaan naman natin ang ating sarili. Take care of yourself. Ating pong katawan ay templo ng Espiritu. Kaya alam natin yan, unang Korinto 6, 19-20. Ito po yung talata na ginagamit natin upang ang tao ay tinuturuan natin na huwag magbisyo. Kasi ang mga bisyo ay nakasasama sa katawan. At ang katawan na ito ay templo ng Espiritu. Sabi niya, nasa inyo na tinanggap ninyo sa Diyos at hindi kayo sa inyong sarili sapagkat kayo'y binili sa halaga. Luwalhatiin nga ninyo ng inyong katawan ang Diyos. Pero ito rin po ang talata na magtuturo sa atin, kahit na hindi tayo nagbibisyo, magtuturo din naman ito na tamang pag-aalaga sa ating sarili. At yun ang narinig natin mula sa pamahalaan, di ba? Palakasin ng ating katawan. Matulog ng insakto sa oras, sabi. Kumain ng mabuti, mga mabitamina na pagkain. At iwas. Ayun, iwas, must, hugas. Yun po. At scriptural po mga ito. I mean, sinusuportahan ng Biblia mga bagay na ito. Paraan ng pag-aalaga sa ating sarili. Efeso Kapitulo 5, versikulo 20 at 30. Sapagkat walang sinuman na napuot kailanman sa kanyang sariling katawan, kundi kinakandili at minamahal. Gaya naman ni Kristo sa Iglesia, sapagkat tayo ay mga sangkap ng kanyang katawan. Oo, tinuro ng Panginoong Hesus o ni Apostol Pablo ang pangangalaga ng isang tao sa kanyang katawan.
Walang taong hindi kumakandili sa kanyang sariling katawan. Well, normally. Okay? Oo. Mayroon po kating mga tinatawag na mga masochist na gustong-gusto nilang pahirapan yung kanilang sarili. Kung mayroong mga sadist, mga sadista, natutuwa sila na pahirapan yung ibang tao, no? Mayroong mga tao naman na natutuwa na pinapahirapan nila yung kanilang sarili. Abnormal yun. Kaya sabi ko, in normal situation, ang tao'y mahal niya ang kanyang katawan, kinakandili niya ito, hindi siya napupuot kailanman sa kanyang sariling katawan. Sapagkat walang sino man na napuot kailanman sa kanyang sariling katawan, kundi kinakandili at minamahal, gaya naman ni Kristo sa Iglesia, sapagkat tayo ay mga sanggap ng kanyang katawan, sabi ni Pablo. So sa panahong ganito, lalo pong mag-iingat ang bawat isa po sa atin, at dinais ng Panginoon na mapahamak po tayo. Mayroon pong mga pag-aaral patungkol sa mga unang alagad. Nung sila po ay usigin, alam po ninyo, sila ba ay naghintay na maabutan ng kanilang mga kaaway at patayin na lamang sila? Kristiyano naman sila, iligtas naman sila. Ganun ba naging attitude po nila? Hindi po. Sa Gawa Kapitulo 8, versikulo 4 ay mababasa natin na sila po ay nagsipangalat. Ibig sabihin sila ay umalis, kinaroroonan nila, tiniyak nila no, na hindi sila maabutan doon. Nagsipangalat at nagsipaglakbay. Ang mabuti naman, habang sila nangangalat, nagsipaglakbay, nangangaral din naman po sila. Ano ibig sabihin po nito? Ayaw mo natin gamitin yung word na takas, no? Pero yun po ang idea. Bagamat hindi sila tumakas ng, hindi sinabi ng tumakas ng diretsahan, pero ayaw nila na mahulog sa kamay ng mga kaaway nila at katapusan na ng buhay nila at wala na silang magawa. Gusto ko pong sa pandemyang ito ay maging ganito po ang ating attitude. Hindi sa tayo ay natatakot na mamatay. Hindi sa tayo ay takot na magkasakit. Kundi nais nating alagaan ang ating sarili, i-preserve ang buhay na ibinigay sa atin ng Panginoon at ihanda ang ating katawan o gamitin ang katawan na ito sa paglilingkod natin sa Kanya. Maliban doon ay yung pamilya po natin, huwag ilagay sa kapahamakan. Sapagkat sinabi ni Pablo, dapat ang sinuman ay hindi nagkakandili sa mga sariling kanya, lalo na sa kanyang sariling sambahayan, ay tumanggi siya sa pananampalataya at lalo masama kaysa hindi sumasampalataya. Kapag tayo ay sumigi ng sumigi, naghahanap tayo ng sakit, ilalagay natin sa alanganin ang kalusugan ng ating pamilya. Unang-una tayo, kung hindi man tayo, maaaring malakas ang ating immune system o kaya yung mga bakunado na, malakas ng loob, hindi nila alam, kakapitan sila ng virus, maiuwi sa pamilya, ayon magkakasakit ang pamilya. Si Pablo, noong pong tangka siyang patayin, diba? Sa Gawa Kapitulo 9, kasi nga naging Kristiyano na si Saulo at nangaral na siya patungkol sa Panginoong Jesus. Kaya pinagtangka na siyang patayin. Siya ba'y sumuko na o nagpahuli na sa mga nagtatangka ng kanyang buhay? Una, yung mga alagad, ang concern sa kanya, isinakay siya sa basket, inihulog siya sa may bintana upang siya ay makatakas. Preserving life, buhay ng isang apostol, Pablo, na kinasangkapan ng Diyos upang ang ebanghelyo ay maipangaral pa sa mas marami pa. And then, Filipos 1:24 hanggang 25 ang ating pong pinakabasihan. Sabi ni Pablo, verse 21, to die is gain. Isang kapakinabangan ang mamatay, sabi niya. Kaya kung ako lang ang magpapasya, sabi niya, mas gusto kong pumanaw na, makasama ang Panginoon. Kaya lamang, ito sinabi niya sa verse 24, gayon may ang manatili sa laman, o ang mabuhay, ay siyang lalong kinakailangan dahil sa inyo, sa mga Kristiyanong taga-Pilipos, sa ibang tao, sa mga kapatiran. At sa pagkakatiwalang ito ay aking nalalaman na ako'y mananatili. Oo, at mananatili ako na kasama ninyong lahat, buhay, sa ikasusulong ninyo at ikagagalak sa pananampalataya, upang magana ang inyong pagmamapuri kay Kristo Jesus sa akin sa pamamagitan ng aking pagharap ng muli sa inyo. No? Ang sinasabi ni Pablo, okay lang sa kanya, sana siya, na pumanaw na, makasama na ang Panginoon. Pero
dahil sa mga kapatiran na nangangailangan pa sa kanya. Kanyang pangangaral, pagpapatibay ng kanilang pananampalataya, at maaaring siya ang pinangagalingan ng lakas ng mga kapatiran. Gusto pa niyang manatili sa mundong ito. Hindi po ito yung suicidal attitude ng mga iba na gustong sumigi, puntahan ang mga may COVID. Hindi naman sa takot nga tayo. But ito ang principle na ating maunawaan mula po sa mga talata na ating pinag-aralan ngayon. And lastly, mga kapatid, kung sakaling nakakalimutan natin, kasi tayo nga ay nasa mga bahay-bahay lamang ngayon dahil sa virus. Pero wag po natin kalimutan na oras din po ito nang tayo ay sumamba. Di ba? Kasi very casual na lamang sa atin. Nakakaligtaan na natin yung mga dati nating ginagawa. Unang-una, easy-easy na lamang tayo. Dati, nagigising tayo ng umaga, mag-aayos, bibihis, tapos bibiyahin na pupunta sa bahay-sambahan. At siyempre, pag pumunta tayo sa bahay-sambahan, maging katanggap-tanggap yung ating ayos. At doon sa bahay-sambahan ay naroon yung ating mga songbooks. Nga nauso na yung ating PowerPoint. Sa harapan na lamang, nakaupo tayo ng maayos. Kondisyon yung ating isipan na pagsamba talaga. At lalo na kung mayroon nga tayong chapel o mayroon tayong bahay tagpuan, ito nakakondisyon ng ating isipan. Pero ngayon ay sa bahay tayo eh. Parang casual na. Ganun na lamang. Kaya sabi ko, naisip ko, isali ko ito. Oras upang tayo sumamba nga naman. So bakit ang ating pagsamba, mayroon po tayong pansariling pagsamba na araw-araw, iaalay natin ang ating sarili sa Diyos bilang haing buhay, na siya ninyong katampatang pagsamba, sabi ni Apostol Pablo, Roma 12:2. Pero mayroon po talaga tayong pagsamba na pangkalahatan, na kung saan ang mga iglesia ay nagkakatipon. Ito nga, sa ideyang ito na ginagawa natin sa internet, nagkakasama tayo sa net, hindi physically. Pero ganun pa man mga kapatid, kailangan magawa natin ang ating pagsamba ay sa espiritu at sa katotohanan. Ito ang pinaka-guide natin. John 4:24, ang Diyos ay espiritu at ang mga sa Kanya nagsisamba ay kinakailangang magsisamba sa espiritu at sa katotohanan. Ang pananambahan sa espiritu, yung pananambahan ito ng inner person po natin. Hindi po pwede yung physically present but mentally absent na sinasabi ng ating mga teachers noon sa elementary hanggang high school at college. Oo, katawan lamang natin na nandoon, ang isipan nagliliwalay, hindi po. No? Ang ating kaisipan, ating puso, kaluluwa ay sumasamba. Kasi nga itong inner person lamang natin ang mayroong connection sa Diyos. Ang ating physical ay ito lang. Iba-iba ang postura niya, iba-ibang gagawin niya, pero maaaring hindi yun ang kailangan ng espiritu para makakonect sa Diyos. Ating panloob na pagkatao yun. Ang mga sasamba ay sa espiritu, nangahulugan na isipin natin ang Diyos ang ating kaharap. No? Siguro kung mabigyan tayong pagkakataon na harapin ang presidente o ang mga opisyalis ng bansa na matataas, behave na behave tayo. Ang ating pong kaharap sa ating pagsamba ay ang Diyos. Sabi ng Habakuk 2:20, let the earth keep silent before Him. Maging tahimik ang buong lupa sa harapan niya. At ako'y aawit at mananalangin sa Espiritu, sabi naman ni Pablo sa 1 Corinto Kapitulo 14:15. At ano naman ang pananambahan sa katotohanan? Well, ang katotohanan, alam natin, thy word is truth, John 17:17. Ibig sabihin ng pananambahan ay nababase doon sa salita ng Diyos. Kaya kung ano man ginawa ng mga unang Kristiyano po noon, sa kanilang pananambahan, ganun din po tayo. At ito nga, nag-aawitan po tayo. Kahit na hindi po tayo nagkakarinigan kasi hindi po pwede sa internet yung magsabay na mag-open ng mic natin. No? Nag-feedback pa yung iba at hindi tayo magkasabay dahil sa sound travels, sabi nga. No? Kaya isa lamang yung song leader natin naririnig. Pero
mayroon pong utos tayo aawit din. O di, sa bahay tayo umaawit din kahit hindi tayo naririnig ng iba. Di ba? Nag-aaral tayo. Ating sermon ay pag-aaral na ito. Hopefully sana mayroon tayong Bible study pero hindi pa natin nagagawa yung ating pag-aaral. Yun na yung sermon po natin. At ang ating pag-aalaala sa kamatayan ng Panginoon, the Lord's Supper, ginagawa po natin. Pag hindi natin nagawa, kulang po yung ating pananambahan. Baka hindi po maging katanggap-tanggap. Pagbibigay, baka nakaligtaan din po natin. Mayroon tayong GCash account. Pwede tayong magtago lamang muna dyan sa isang sobre at ibigay natin sa ating treasurer. Kailan natin pwedeng maiabot, etc. ang pamamaraan para tayo makatupad. At siyempre, ang pananalangin, ito nagagawa natin palagi, mga kapatid. So, huwag natin kalimutan, oras din po ng pananambahan. So, anong oras na nga ba? Mag-alas 10 na, nasubrahan ko na yata ang pagsasalita, mga kapatid. So, anong oras na? Oras po para tayo ay manalangin. Oras tayo para magtiwala sa Panginoong Diyos. Oras na upang pag-ingatan po natin ang ating sarili, ang ating pamilya, ang ating kalusugan. At siyempre oras upang tayo sumamba sa Diyos. Sa ating mga sarili na pagsamba o kaya pangkalahatang pananambahan. So magandang oras, mga kapatid, mga kaibigan. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon.